Sabi ng mga matatanda, huwag daw turo ng turo dahil baka manuno. Pero ang mga estudyanteng ito sa isang eskwelahan sa Negros Oriental, panayang turo. May kung anong pinagkakaguluhan sa puno ng Chico. Pagod! Wala ko kita mo! Maaga, kita mo? Di umano, meron daw kasi sila ritong namataan. Kita sila Windy. Yes, nakakulis sumabay niya. Kasi isa ko ng mga batang inyo. Windy, man siya yellow, ang halo, itong pulang buo, kahit pagat pilig. Sila nakakita. Si Windy, lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Ano ba talaga ang kanilang inuusyoso? Isa, nagbabay-babay. Pagod! Si Windy, lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Alas 4 ng hapon nitong nakaraang linggo, ang grade 3 student na si Nika naisipang maglaro. Lumabas po ako sa aking classroom para maglinis. Naglaro muna ako yung Charlie. Charlie, are you real? Ang papel natin na yes to no, tapos may lapis na nakaganon. Charlie, are you real? Ang lapis ay tumutok sa yes, ay merong ibang nilalang na sa tabi mo. Kapag no, ay wala naman. Tumutok siya sa yes. Ilang sandali pa, bigla na lang daw may tumawag sa kanyang kaklase. At dito na raw namataan ang di umano. May kung anong dalawang nilalang sa puno ng Chico na nakatindig sa tapat ng kanilang eskwelahan. Pumunta ako dito, may nakita akong isa siyang maliit na mahaba ang kanya ulo. Ayon sa mga nagkagulo, ang nakita nila sa puno, maliit ang mukha, matulis ang tenga, at kumakaway pa raw sa kanila. Pagod! Si Windy, lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Ganito, nagtatangka nga ako na duwende yun. Nagulat kasi first time ko yung nakita eh. Ang grade 3 student na si Angel, unang beses din daw nakakita ng mga di umano duwende. Tinawag ako ng classmate ko, nagwalis. Pagod! Wala ko kita mo! Maaga, kita mo? Nakita ko, duwende. Yung kamay lang nakita, yung paa hindi. May nakaharang na halaman, nagbabay-babay. Hanggang sa sumamaraw ang kanyang pakiramdam. Hindi ko nga alam na sumuka ako. Nagkasakit yung ulo ko. Yung pagdating ko lang sa bahay, kay gilantan man ko. Ang grade 4 student naman na si Angela, ikwinento na bago pa raw nila nakita ang di umano, maliit nilang mga kaibigan sa puno. Ilang beses na raw itong nagpakita sa kanya. Katunayan, Lunes ng linggo ring yon, habang nanananghalian sa ilalim ng puno, may nahulog daw na sanga sa kanyang ulo. Paghangad na musbabaw, na may diwindi. Kanang gamay kisyag nawong, kanang kuan kisyag mataba, gamay gyud kaayo. Ay nahadlok milibalik mis classroom. Ingko day ayan na jumog balik din ha kay kaning madlok pa ta ana gagmay ba na sila kaayo. Lok jud ko mga unsay may tabo nila. Kanang nahadlok naman we kay sige naman kanang ikaduha naman ko nakakitag diwindi diha niya. Kanang mahadlok magita mi mudagan magita mi kita puka naman mi. Ang grade 1 teacher naman na si Ma'am KM na ang classroom nasa harap lang ng puno ng Chico, aminadong may naranasan na rin na mga kakatwang pangyayaring kahit siya hirap ipaliwanag. Isang incident noon po, ma'am. We were cleaning this classroom. Nang biglang may tumawag ng pangalan ko po. Tapos na notice ko po na wala pong dumating na tao. Pag nagpe-play ako ng video o mga reading compilation po for my learners, nag-automatic siyang mag-exit, walang gumagalaw. Hinala ni Nika ang mga di umano na ninirahan sa puno ng Chico
tuluyan na raw sa kanilang nagpakita matapos ang kanyang laro. Pinagdarasal ko po na walang mga ibang nilalang na nasa gilid ko po palagi. Wag na lang po maglalaro ng ganon. Charlie, wag na lang po kasi baka masama yan sa mga bata. Isa ko ng mga batang inyo. Hindi man sa yellow ang halo, itong ng buhok, may pagat pilid. At para mas magkaroon ng malinaw na mukha ang di umano nakita ng mga bata, ipinagguhit sa isang sketch artist. Pakihara siya og lawas. Natatakot po. Kanya po. Good! Wala ko kitang mom! Maaga, kita mo? Nagkagulo yung mga bata, dumaan ako. Sabi ko, ano ba yung mayroon dyan? Good! Wala ko kitang mom! Nagturo sa itaas. Ikot ako na ikot. Wala naman. Kita sila duwende. Nakakulis sumabay na. Kasi sila nakakita. Pero sa sanga-sangang opinyon at kuro-kurong ito, may isang magbibigay linaw ang kumuha ng video na natuntun din namin. Kasi sila nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. At dito, meron siyang ipinagtapat. Yellow ang halo, itong ng buhok, may pagat pilid. Kasi may nakita akong yellow talaga. Puno ng chiko sa isang eskwelahan sa Negros Oriental. Pinagkaguluhan. Good! Wala ko kitang mom! Maaga, kita mo? Ang kanilang itinuturo, di umano may nakatayo raw sa sanga ng puno. Kasi sila nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Nakita ko, duwende. Pinagkahalan nga halaman, nagbabay-babay. Nagtatangka nga ako na duwende yun. Kanito. Base sa pagsasalarawan ng mga bata, ganito raw ang itsura ng kanilang nakita. Pakihara siya og lawas. Natatakot po. Kanya po. Kinuha rin namin ang opinyon ng isang video expert. Masyadong malabo yung video natin. Tingnan natin yung frame analysis niya. Tuloy-tuloy lang yung video sa itong raw footage. Yung sudden na movements na hindi natural tingnan. Good! Wala ko kitang mom! Maaga, kita mo? Based sa analysis ko, puro lang naman dahon yung nakikita. Wala namang mga duwending nakikita dito. Pero ano ba talaga ang kanilang nakita? Ang mas makakasagot daw nito, ang mismong kumuha ng video, si Ma'am Ana. Kasi sila nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Biglang may tumakbo na bata sa akin, yung estudyante ko. Ma'am Ana, may nakita kaming duwende. Kasi sila nakakita. Tumayo nga yung balahibo ko kasi may nakita akong yellow talaga. Dahon yan duwende. Ang puno, ininspeksyon din ng mga kawani ng DNR o ng Department of Environment and Natural Resources. Healthy ng chikos na ito. Pag nag-yellow ang kulay ng dahon ng chiko, naglalagas at hindi magtagal yan sa puno. Puproduce sila ng mga bagong sanga sa kanilang branches. Kamaliliit yung dahon. Wala ko kitang mom! Maaga, kita mo? Maaring sabihin natin ito ay mass hysteria o sa psychology tinatawag din natin ito na bandwagon effect, kung saan maraming tao ang naniniwala sa isang bagay na kahit na hindi naman nila nakikita, pinaniniwalaan na lamang nila kahit na alam naman nila na hindi nag-e-exist. Alam natin na napaka-universal ng kwento ng duwende, hindi lang dito sa Pilipinas. Ito ay naipapasa sa mga kwento-kwento or yung oral history. Vulnerable sila sa imagination at dito lumalawak yung kanilang mga pananaw dito dahil sa mga panaginip, sa mga kwento. Kita sila duwende. Sinasabihan namin yung mga bata na huwag na lang pansinin, huwag na lang i-mind yung nangyari, walang duwende. Hindi batang maliit ang siyang nakakapuwing? Sa kasong ito, pwede rin nakakaduling. Good! Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Katulad nung kwentong The Emperor's New Clothes. Marami ang nanggaya lang at napaniwala na may suot ang emperor kahit harap-harapan na nakikita naman ng lahat na
sumala